Ito na yung ating huling linggo sa Oktubre, Nobyembre na, next month, at patapos na soon ang ating kalendaryo ng simbahan at magkikristong hari na at papasok na tayo sa Adbyento. No? Napakabilis ng panahon at salamat at medyo maayos ang panahon natin ngayon kahit na may parang parating yata na bagyo. No? Pero sa atin wala masyadong epekto, pero mukhang sa Batangas, sa Laguna, sa Cavite, lalo na sa Bicol, no, maraming nasalanta. Isinasama natin sa ating panalangin sa ating banal na pagdiriwang. Mamaya pagkatapos na to, yung ating culminating event ng Month of the Holy Rosary, ay meron tayong Living Rosary pagkatapos pagparangal natin sa ating mahal na ina. May isang bulag na babae, no? At galit sa mundo kasi dahil sa kanyang pagkabulag, no? Parang maraming galit. Pero meron siyang isang boyfriend na nagmamahal sa kanya, no? At yung boyfriend na ito, no, niyaya siya magpakasal. Sabi niya, sa dami ng galit, no, mahal na mahal siya ng lalaki, pero sabi ng babae, hanggang hindi ako makita, hindi ako magpapakasal. Hanggang hindi maayos yung aking mata, hindi ako magpapakasal. Ang ginawa ng lalaki, inalay niya yung kanyang, dinonate niya yung kanyang mata sa kanyang nobya. No? At nung naayos na yan, no, nakakita na yung babae, sabi niya, wow! At ulit niyaya siya ng lalaki na magpakasal. Nung nakita niyang bulag yung kanyang boyfriend, sabi niya, naku, no? Tinanggihan niya yung kasal at hiniwalayan niya yung lalaki. Sabi ng lalaki, alagaan mo na lang yung aking mga mata. Itong kwento na to, no, totoo man o hindi, pero sigurado ako nangyayari ito sa ating buhay. Si Jesus, lahat tayo ay bulag. We were all blind, spiritually blind. Pero dahil sa binyag, tayo'y nakalaya sa kadiliman. Tayo'y nakakita tayo. Nakakita tayo, at dahil kay Jesus, hindi lang tayo bulag, patay tayo eh. Kaya sa binyag, pag nilulublob tayo sa tubig, yun yung binyag eh, para tayo namamatay. Pag inahin tayo sa tubig, tayo'y muling nabuhay. Sapagkat dahil sa kasalanan, tayo lahat ay patay. Tayo lahat ay bulag. Pero dahil kay Jesus, hinango niya tayo sa pagkamatay at binigyan ng buhay na walang hanggan. Hindi lang pagkawala sa kadiliman, sa kabulagan, kundi buhay na walang hanggan. At nung ibinigay sa atin ang buhay na ito ang masaklap. Nakita natin ang napakaraming biyaya, pero ang binigyan natin ng biyaya, ang pansin, ang value na binigyan natin, mga material na nakikita natin, material na bagay, physical na bagay, pangsamantalang bagay. At naging bulag tayo sa mga espiritual na bagay, pangbuhay na walang hanggan, mga bagay na makalangit, mga bagay na panghabang buhay. Nasilaw tayo sa ginto, nasilaw tayo. At hindi natin makita ang kamay ng Diyos, hindi natin makita, puros material lang. Ang value system natin hango sa material. Kaya nga ang Santo Papa, nung 2-3 days ago, October 24, naglabas ng isang encyclical, isang sulat. Sabi niya, ano nangyari sa mundo? Ang title ay Dilexit Nos. Ibig sabihin, no, ay He loved you. He loved us. Minahal tayo ng Diyos. Pero dahil sa kabulagan natin, hindi natin makita yung pagmamahal ng Diyos. Ang pagmamahal natin, panay material na bagay. Kaya nga, kasi wala nang pagmamahal. Puros material na lang. Kaya nga, sobrang gahaman sa material na bagay. Sobrang pagmamahal sa pera. Dahil dito, naalipin tayo. Too much love for money, too much attachment. Kaya para tayong mga bulag,
Kasi binibigyan natin ng kahalagahan, makalupang mga bagay. Ito ang mahalaga. Ang makalangit na bagay, hindi masyadong mahalaga. Nabulag na tayo sa kaningningan ng material. Parang yung kinang ng ginto. Yan na ang pinakamahalaga. Kaya tayo para mga bulag. Kaya tayo parang mga Bartimeo. Maganda yung kwento natin sa Ebanghelyo, si isang bulag na si Bartimeo na sumigaw, no? Pinapatahimik siya, pero lalo pa siyang nilakasan sumigaw kay Jesus na humingi ng kagalingan. At so hindi niya pinakinggan yung sabi ng tao, tahimik, tahimik. Pero dahil sa kanyang kagustuhan na mapansin siya ni Jesus at pagalingin siya ni Jesus, lalo pa siyang talagang sumigaw ng mas malakas, no? Dahil sa kanyang pangangailangan. Nung tinawag siya, binaksak niya, iniwan niya yung kanyang balabal. Parang iniwan niya yung kanyang buhay at siya'y sumugod kay Jesus. Iniwan niya yung mga bagay-bagay na umaalipin sa kanya na sinisimbolo ng balabal na yan. Para sa mga bulag, napakahalaga ng balabal eh. Kasi bulag, naglilimos siya, di ba? Yung kwento naglilimos, tinatapon yung pera sa balabal eh. Kasi hirap kukunin, binabato lang yung pera. Mahalaga yung balabal, napakahalaga sa mga bulag. Yun ang kanilang kumot, yun ang kanilang lahat na, yun ang kanilang proteksyon. Yung kanilang attachment, napakahalaga. Pero yung balabal na yan, tinanggal niya, kaya napakalaking simbolo at sumunod siya kay Jesus. Nang siya'y pinagaling, iniwan niya lahat at sumunod kay Jesus. Hindi niya na binalikan yung balabal niya, iniwan niya na dahil siya sumunod kay Jesus. Tayo rin, minsan bulag, nagbubulag-bulagan, ayaw makita ang kamay ng Diyos sa ating buhay. Inaalipin tayo ng kamunduhan. Sana makita natin ang pagmamahal ng Diyos sa gitna ng ating mga problema, buhay ang Panginoon. Sana makita natin to. Katulad ni Bartimeo, tayo hindi bulag sa pagmamahal ng Diyos. Salamat sa pagmamahal na ito.